Ito ang bago mong damit. Pumili ka ng isa. Ito po. Mahal na emperador, paano po ako magbibihis kung hindi kayo lalabas? Silid tulugan ko ito. Isa pa, isa ka lang namang manika ngayon, HMMPH. Sa tingin mo ba ay magkakagusto ako sa isang tulad mo? Anak ng, paano ako naging isang manika? Mahal na emperador, wala po akong kasalanan, pinagbibintangan lang po ako. Ate, umamin ka na lang kasi ng maaga. Baka kapag nahanap na ng mga katulong ang manika ng pangkukulam, ay mas lalo ka lang mapahiya. Hindi po ba, mahal na emperador? Manika ng pangkukulam. Ako ba ang tinutukoy nila? Sandali, bakit parang pamilyar sa akin ang kwentong ito? Ano ba ang balak mo, aking kapatid? Para pagbintangan mo ako na nagtatago ng manika ng pangkukulam. Mahal na emperador, bigyan niyo po ako ng katarungan. Hindi ba ito ang spring romance na puyat kong binasa kagabi? Pumasok ako sa loob ng libro. Diyos ko, tulong, at wow. Ang gwapo naman ng mukhang ito. Lady Leo, ipaliwanag mo muna sa akin kung ano ang ibig sabihin ng manikang ito sa aking kamay. Lady Leo, ganoon mo ba talaga ako kagalit, mahal na emperador? Hindi po sa akin ang bagay na iyan. May nagtangka pong magpahamak sa akin. Gusto rin naman kitang paniwalaan. Pero paano ko naman hindi makikilala ang sarili mong sulat kamay rito? Lady Leo, paano pa kita papaniwalaan yan? Mahal na emperador, makinig po muna kayo sa paliwanag ko. Inosente po ako, mga kawal. Palihim na gumamit ng pangkukulam si Lady Leo para isumpa si Lady Min. Sinira niya ang sarili niyang dangal. Hindi mapapatawad ang kasalanang ito. Ay pakulong siya agad sa Dali Temple, mahal na emperador. Hayaan niyo na pong ang abang lingkod niyo ang magtapon sa maruming bagay na ito. Lumayas ka, umalis kayong lahat. Bakit ba siya nakatingin sa akin ng ganyan? May napansin kaya siya? Huwag kang matakot. Huwag kang kabahan. Sinusubukan lang niya ako. Huwag ka nang magpanggap, masamang espiritu. Malinaw kung nakitang gumalaw ka kanina. Magsalita ka. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kapag sinunog kita. Huwag mo akong sunugin. Buhay ka palang nilalang. Hindi ka basta-bastang manikang butil. Sino ang nasa likod mo? O kaya naman, sino ang kumokontrol sa'yo? Magsabi ka ng totoo, walang kumokontrol sa akin. Hindi ako marunong ng mahiwagang sining ng mga butil. Wala akong isinusumpang kahit na sino. At hindi ko rin kailanman sinaktan ng sino man. Natulog lang naman ako. Pagkagising ko, nasa loob na ako ng katawan ng manikang ito. Maniwala ka sa akin, paano mo mapapatunayang hindi ka kaaway? Inilagay sa tabi ko para maimpluwensyahan ng aking asawa. Kahit na posibleng ang inosente ka. Maaari ka pa rin ginagamit ng mga taong may masamang balak. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para kumbinsihin ako. Kung hindi, pumili ka na lang sa pagitan ng kandila at apuyan. Hindi ko pwedeng sabihin na punta lang ako rito mula sa isang libro. Kahit sabihin ko, hindi rin naman siya maniniwala. Ho ho ho. Isa akong diwata na bumaba mula sa kalangitan para harapin ang aking pagsubok. Sino ba namang mag-aakala na magkakaroon ng aberya? Kaya napilitang pumasok ang aking kaluluwa sa manikang butil na ito. Isang diwata, niloloko mo ba ako? Hindi pa kasi bumabalik ang aking mahiwagang lakas. Kaya ganito ang hitsura ko ngayon, HMP. Sige, paniniwalaan muna kita sa pagkakataong ito. Naniwala talaga ang malupit na emperador na ito. Hindi, baka nagpapanggap lang siya. Kailangan ko pa rin mag-ingat. Anong uri ka namang diwata sa kalangitan? Isa akong maliit na diwatang tagapagsilbi ng alak sa tabi ng mahal na reyna ina, HMP. Mahal na emperador, maaari mo ba akong bigyan ng ilang kasuotan? Hindi komportable ang damit na ito. Lian. Ano po ang inyong ipag-uutos, mahal na emperador? Gawan mo siya ng ilang bagong kasuotan. Masusunod po. Iwan mo ang manika. Opo. Hehe, si Lian ay aking pinagkakatiwalaang tauhan. Kaya hindi mo na kailangang magpanggap sa harap niya. Pero sa ganitong itsura ko, madali akong makakatakot ng tao, Ayoko pa namang mamatay ng maaga. Sa wakas, umalis na rin ang nakakatakot na malupit na emperador. Magandang araw, host. Ang System Xiao Jiu ay narito para maglingkod sa inyo. Wow, ito na ba ang aking gintong kapangyarihan? Matutulungan mo ba akong bumalik sa anyong tao? Pasensya na, hindi pa ito maibabalik sa ngayon. Pero basta't natapos mo ang misyon, muli kang makakakuha ng katawang tao. Anong klaseng misyon naman ang pwede kong gawin? Sige na nga, hayaan na lang natin. Hayaan mo na lang akong mamatay. Huwag ka namang mawalan ng pag-asa, host. Makakakuha ka ng mga puntos kapag natapos mo ang mga misyon. At sa tindahan ng mga puntos, may mga gamit doon para maging tao ka ulit. Seryoso ba? Anong misyon ba talaga ang kailangan kong gawin? Ang misyon mo ay tulungan ng bida sa mundong ito na si Shaolin, na maging isang mabuting emperador. Ano? Ang bida ng Chun Mi Ching Yuan.
Hindi ba dapat ang ikalabing isang prinsipe na si Xiao Mingyu? Bakit naging si Xiao Ling? Nagkamali ka yata. Walang pagkakamali ang system. Siya ang anak ng tadhana. Ibig sabihin, ang bida sa maliit na mundong ipinagkatiwala sa atin. Mismong ang langit ang nagsabi kay Xiao Jiyo. Kaya siguradong si Xiao Ling talaga ang bida. Inakala mo lang na kontrabida siya. Dahil ninakaw ng may masamang hangarin ang kanyang swerte at tadhana. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagbago at naging masama. Ganoon pala. Malayo na rin ang takbo ng kwento ngayon. Nagkamabutihan na si Liu Fei at ang ikalabing isang prinsipe. Pero si Xiao Ling ay malupit, mamamatay tao, at napakasensitibo at mapaghinalang tao. Napakahirap ng misyong ito. Mas mahirap pa sa pag-akyat sa langit. Anong ibinubulong-bulong mo riyan ng patago? Wala po, medyo nababagot lang ako. Haha, heto ang bago mong damit. Pumili ka ng isa. Ito po. Kamahalin, hindi po ako makakapagpalit ng damit kung hindi kayo lalabas. Ito ang aking silid tulugan. At isa pa, isa ka lang namang manika ngayon, HMPH. Sa tingin mo ba magkakagusto pa sa'yo ang isang emperador? Bakit ka nagtatago? Sige na, aalis na ako. Ang ganda naman, hehe. May taglay na kapangyarihan ng dragon ang kamahalan. Kung gusto kong mabilis na maibalik ang kapangyarihan ko bilang diwata, kailangan kong manatili sa tabi niya para magsanay gamit ang lakas ng dragon. Kahit na mahina pa ang kapangyarihan ko ngayon bilang diwata, pero may sapat naman akong kakayahan para protektahan ang kamahalan. Ang protektahan ng kamahalan, huwag mong minamaliit ang diwatang ito. Marunong manghula at magbasa ng kapalaran ng diwatang ito. Alam ko ang bawat galaw ng mga bituin sa langit pati na ang mga lihim ng daigdig. Napakahusay ko kaya, basta't mananatili rito ang kamahalan. Akong si Diwata ay buong pusong magsisilbi bilang iyong tagapayo ng imperyo. Pinapayagan ko na. Pero bilang tagapayo lang, tandaan mo ang mga sinabi mo. Dahil ang pinakakinasusuklaman ko sa lahat ay ang mga traidor. Naaalala ko pa ang karakter niya sa nobela. Isa siyang lubhang obsesibong tao. Kahit na, sa huli ay nalaman niyang hindi siya ang mahal ni Liu Fei. Buong puso pa rin niyang ininom ang may laso na alak na kukuha sa kanyang buhay. Kamangha-mangha, talagang napakahusay ng iyong galing sa Ahidres, aking tagapayo. Bale wala lang to, para hindi na ako muling maliitin ng kamahalan. Dapat ko na ring ipakita ang aking totoong kakayahan. Bumalik na ba ang mahiwagang kapangyarihan ng tagapayo? Kapang nanalo ang kamahalan, gagamitin ko ang aking kapangyarihan para basahin ang iyong kapalaran. Kung ililigtas ko, hindi ko pa alam sa ngayon, pag-usapan na lang natin yan sa susunod. Mukhang napakalaki ng tiwala sa sarili ng tagapayo. Nanalo ako. Haha, nanalo ako. Matagal-tagal na rin nang huli akong nakapaglaro ng ganito kasayang Ahidres. Napakahirap naman maglaro nito, nakakapagod. Hindi na ako uulit sa susunod. Kahit napalihim ko siyang pinagbigyan ng isang tira. Ang galing niya sa Ahidres ay maituturing pa rin kahanga-hanga kahit sa modernong panahon. Aking tagapayo, basta't gusto ko. Kailangan mo akong samahan sa paglalaro. Ngayon, oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Sige, hayaan mong basahin ko ang kapalaran ng kamahalan. Ang maliit na bagay na ito. Hindi kaya isa itong espiritu ng bundok na nagkaroon ng sariling talino. Isang sumpa ng mapanirang pag-ibig. Ang batis ng Ziwei ay nakatago sa timog kanluran sa looban ng Lingshui. Kamahalan, mukhang pinagtataksilan ka. Mahal na prinsipe, labis po akong nangungulila sa inyo. May masamang balita, mahal na prinsipe. Nariyan na si Eunuch Lee. Bilis, umalis ka na, hindi ka niya pwedeng maabyutan dito. Mahal na consort Leo, labis po kayong nagdusa. Nag-aalala pa rin sa inyo ang kamahalan. Ipinag-utos po talaga ng mahal na hari sa akin na dalhan kayo ng paborito ninyong kakanin. Iba nga talaga ang tingin sa akin ng mahal na hari, Eunuch Lee. Inutusan ba kayo ng mahal na hari para sunduin ako pabalik sa palasyo? Hindi po. Ang kaso po ay hindi pa. Lady Li Qing, kailangan nyo pa pong manatili rito ng kaunti pang panahon. Napakagaling mo talaga, Liu Fei. Sayang nga lang at nakatakas ang kalaguyo niya. Kung ganoon, may sinabi ba ang mahal na hari kung kailan ako palalabasin? Huwag po kayong mabahala, mahal na ginang. Tiyak na iimbestigahan ito ng mahal na hari para malaman ang katotohanan. Upang maprotektahan ang inyong dangal at magandang pangalan. HMPH, si Liu Fei nga naman, napakahusay na anak na pinalaki ni Yafu. Ipag-utos ang investigasyon, alamin ninyo kung sino ang lalaking yun. Hindi na kailangang bumalik pa sa palasyo si Liu Fei. Sa wakas, nalaman din ng malupit na hari na pinagtataksilan siya. Binabati kita, host. Naitama ang kwento ng 5%, nakakuha ka ng 50 puntos.
May gamot para sa pagbabagong anyo at pansamantalang pagiging tao sa tindahan. Kailangan mo lang ng 6 na puntos. Napakabuti dahil may gamot na ako para sa pagbabagong anyo. Hindi na ako kailanman muling maiipit o mababantaan ng kahit sino. Halimaw, may halimaw, protektahan ng mahal na hari, bilasan ninyo. Tigil. Ikaw. Isang malupit na hari, pero nagawa mo pa akong sagipin at protektahan. Ito ba talaga ang malupit at uhaw sa dugong hari na kilala ko? Nagawa niya pang ang hawakan ng manggas ko. Hindi ba siya natatakot sa akin? Patawarin niyo po ako, mahal na hari, karapat-dapat po akong mamatay. Dahil sa pagkakamali ko ay nasaktan ko kayo. Sana po ay parusahan ninyo ako. Ayos lang ako. Umalis ka na at tanggapin ang iyong parusa. May ibubuga ka nga pala, diwata. Malalim na ang gabi. Hindi na nararapat na manatili pa ang punong tagapayo sa aking silid. Akala ko pa naman ay kukulitin at tatanungin ako ng paulit-ulit ng malupit na haring to. Ang malupit na haring ito, tila hindi naman kasing sama ng nakasulat sa aklat. Hala, Xiao Jiu, anong nangyayari? Ilang oras pa lang ang nakalipas pero bumalik na naman ako sa pagiging manika. Pasensya na, host, ang epekto ng gamot para sa pagbabagong anyo ay nag-iiba depende sa bawat tao. Pero basta't magsusumikap ka lang sa paggawa ng mga misyon. Darating din ang araw na tuluyan ka ng magiging tao. Punong tagapayo, gising ka na ba? Kailangan kong magsanay sa pag-iisa ng isang araw. Hindi mo na kailangang magpadala ng 3 kainan. Magsisimula na akong mag-ayuno. Mukhang kailangan ko pa rin bumalik sa tabi ng malupit na hari. Kailangan kong matapos ang misyon ko sa lalong madaling panahon. Mahal na hari, pinitas ko po ito para sa inyo. Sige na, tikman mo na. Ngayon ko lang nakitang ngumiti ng ganyan kasaya ang mahal na hari. Masarap ba? HMM. Pwede na. Wala ang punong guro sa bulwagan ng bituin. Anong ginagawa mo rito sa akin? Nakalimutan na ba ng mahal na hari ang kasunduan natin? Kailangan ng diwatang ito na manatili sa tabi mo para magsanay. Ang kaunting enerhiya ng dragon kahapon ay sapat lang para pansamantala kong mapanatili ang anyong tao ko. Dahil hindi pa matatag ang kapangyarihan ko, bumalik na naman ako sa pagiging isang manika. Kung may nagmamanipula nga sa kanya sa likod ng mga eksena, ang gabi na ito ang pinakamagandang pagkakataon para kumilos siya. Hala, bakit kahit nagpalit na ako ng katawan, takot pa rin ako sa kulog? Mamahal na hari, natatakot din ba kayo sa kulog? Isang simpleng kulog lang mula sa langit, paano naman ako matatakot doon? Nilalamig ka pa ba? Nag-aalala ba sa akin ng malupit na haring ito? Mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Ako ang anak ng langit, at ito ang palasyong imperial. Hanggat nasa tabi mo ako, hindi ka masasaktan ng kulog mula sa langit, kaya hindi mo kailangang matakot. Pagbati po, mahal na hari. Ikalawang ama, bakit po kayo naparito? Diretsahan ko na pong sasabihin. Alam kong mabigat ang kasalanang nagawa ni Consort Leo. Pero alang-alang po sa akin. Patawarin niyo na po siya, mahal na hari. Hindi niyo na kailangang magmakaawa para sa kanya, ikalawang ama. Natapos na ng hukuman ang pagsisiyasat, at kumpleto ang mga testigo at ebidensya. Kung palalampasin ko lang ito, gagayahin lang ito ng lahat sa loob ng palasyo. Pinal na ang desisyon ko. Kung naparito lang kayo para makiusap para kay Consort Leo, mabuti pang umalis na kayo, ikalawang ama. Mukhang, nagkakaroon na ng sariling lakas ang batang emperador na ito nang hindi ko namamalayan. Talagang nagagawa mo na akong suwayin ngayon. Sino ang nag-utos sa iyong ihandog ito? Ilayo mo ito sa harap ko, bilis. Sandali. Ibalik mo rito. Napakatuso mo talaga, Yafu. Ang sabaw na ito ng buto ng lotus. Si Liu Fei ang may gawa nito, hindi ba? Mamahal na hari. Patawad po, alam ko na pong nagkamali ako. Maawa po kayo sa akin. Huwag niyo po akong patayin, isang pagkain lang naman po ang nagkamali kong naihain. Hindi naman siguro sapat na dahilan yun para ipapatay siya, di ba? Talagang napakalupit niya. Isang malupit na hari nga talaga siya. Papatayin niya ang sino mang magpagalit sa kanya. Zuo yan. Inisip ko pa namang medyo mabait siya. Guni-guni ko lang pala. Ilusyon lang ang lahat. Huho. Baka balang araw, ako naman ang bigla niyang ipapatay. Bakit narito ang punong tagapayo? Lagot. Nalaman ba niya na narito ako? Nababagot ka ba kapag nag-iisa? O gusto mo lang talagang mamalagi sa aking piling? Ang bilis namang magbago ng mukha ng malupit na haring ito. Kakamamatay lang ng isang tao dahil sa kanya. Nang magising po ako at hindi kayo makita, mahal na hari.
Naisipan ko lang pong lumabas para maglakad-lakad. Kung ganoon, sasamahan kita, aking diwata, upang libutin ang maharlikang halamanan. Mukhang hindi siya masaya. Naantig po ba ang inyong damdamin sa tanawin, mahal na hari? Mahal na hari, narito na po ang taong ipinapatawag ninyo. Siya ang aking lihim na tagapagtanggol. Mula sa araw na ito, siya ang magbabantay at magtatanggol sa iyo. Ipagtatanggol ko po ng buong tapang ang punong tagapayo. Ano ang iyong pangalan? Anchi. Kumusta ka, Anchi? Higit pa ito sa pangarap kong tahanan, napakarangya, at ganda, at kung mabagot ka naman. Narito si Anchi para samahan ka. Aalis na muna ako upang harapin ang pulong sa korte. Nitong mga nakaraang araw, napakabait sa akin ng malupit na haring iyon. Napakabait niya na pakiramdam ko ay hindi na ito normal. Nagtagumpay si General Luo at ang hilagang hukbo sa labanan sa hangganan. Pabalik na sila sa kabisera taglay ang kanilang tagumpay. Si General Luo. Siya nga iyon. Buong buhay niyang tapat na pinaglingkuran at minahal ang bansa. Ngunit hindi magtatagal ay ipapapatay siya ng mga taksil. Sa sandaling mamatay siya, si Shaoling ay magiging tulad ng isang sundalong nawala ng baluti sa gitna ng digmaan. Magagapos ang kanyang mga kamay sa korte ng emperador at mahihirapan siyang kumilos. At wala nang sino mang makakaharap pa sa rehenteng prinsipe. Anchi, bilasan mo, dalhin mo ako pabalik sa bulwagan ng Guanzin. Panginoon, tapos na ang cooldown ng tableta ng pagbabagong anyo. Maaari mo na itong gamitin. Pumunta tayo sa bulwagan ng Zenga. Ikaw ba ang dakilang guro? Oo. Nakita ko sa aking pangitain na may malaking panganib na kakaharapin ang Imperyong Han ngayon. Dalhin mo ako agad sa harap ng mahal na emperador. Mahal na emperador, may mahalagang ulat po. Humihingi po ng pahintulot na makaharap ang dakilang guro. Humihingi ng pahintulot na makaharap ang dakilang guro. Sige, papasukin agad ang dakilang guro. Napakaganda. Hindi ko akalaing isang babae pala ang dakilang guro. Kalokohan, nagpupugay po ako sa inyo, mahal na emperador. Napakapangahas mo. Nakaharap ka sa anak ng langit, bakit hindi ka pa lumuluhod? Nakarating na ako sa antas ng isang kalahating immortal. Ang langit at lupa lamang ang niluluhuran ko. Ang mga formalidad ng mundong ito ay walang halaga sa akin. Kahit ang mahal na emperador ay hindi nagagalit, ngunit ikaw pa ang unang nagpupuyo sa galit para sa kanya, isang kalahating immortal. Gaya mo, walang anuman yan. Pinahihintulutan kong makaharap ang dakilang guro nang hindi lumuluhod. Dakilang guro, bakit bigla kang nagpunta rito sa korte? May mahalaga bang dahilan? Pinagmasdan ko ang takbo ng mga bituin sa kalangitan. At nalaman kong may malaking sakunang kakaharapin ng Imperyong Han ngayon. Kaya naparito ako upang iligtas ang kaharian. Ang kawal na naghatid ng liham na iyan ay isang impostor lamang. Nanganganib ang buhay ni General Luo, at hindi ligtas ang ating mga hangganan. Ang liham na ito ay personal na isinulat ni General Luo at ibinigay sa akin. Tunay ang sulat kamay na narito. Hinihiling ko na suriin ninyo itong mabuti, mahal na emperador. Sa loob ng bulwagang ito, hindi ito lugar para sa mga kwentong babae at walang basehang paratang. Kung gayon, magpakita ka ng ebidensya. Naniniwala ako sa kakayahan ng ating dakilang guro, ngunit hindi naniniwala ang aking mga ministro. Kaya marapat lamang na magpakita ang dakilang guro ng patunay sa amin. Maaari ko bang malaman kung ano ang iyong katungkulan? At kung ano ang iyong pangalan? Gagamitin ko ang aking kapangyarihan upang basahin ang iyong kapalaran. Ako si Feng He, ang pangalawang ministro. Dakilang guro, pakibasa na po ang aking kapalaran. Siya pala ang Meniakis na iyon sa libro. May nakita ba ang punong tagapayo? Mahal na hari, nalaman ko na po. May 4 na salitang lumitaw sa pangitain, katawang lalaki, mukhang babae. Punong tagapayo, tila hindi naman tumpak ang hula mong iyan. Anong punong tagapayo, baka naman isa lang siyang huwad na manghuhula mula sa probinsya. Ang lakas ng loob mo, mga kawal. Dakpin ninyo agad ang babaeng yan. Sandali lang po, amang tagapayo, huwag po kayong magmadali. Hindi pa huli ang lahat para patapusin ang punong tagapayo sa pagpapaliwanag ng kanyang hula. HM, sa tingin ko ay lubhang kawili-wili ang hulang ito. Katawang lalaki, ngunit may pusong babae. Mukhang nagkamali yata ng pagsilang si Ginoong Feng. At hindi lang yan, nakuha ni Ginoong Feng ang kanyang yaman sa masamang paraan. Kundi may kinuha pa siyang buhay ng tao. Kasinungalingan, mahal na hari, huwag po kayong makinig sa mga mapanlinlang na salita ng bruhang iyan. Kung totoo man ito o hindi, madali lang nating mapapatunayan sa isang pagsusuri. Kahit lalaki si Ginoong Feng. May lihim siyang pusong babae. Mahilig siyang magsuot ng panloob na damit ng babae. At yaon lamang mga nagamit na ng magagandang kababaihan. Para lang masunod ang kakaibang hilig na ito, madalas pa siyang pumapasok ng palihim sa mga silid ng kababaihan para magnakaw ng mga ito. At araw-araw sa kanyang pagpasok sa palasyo, tiyak na may suot siyang ganoon.
Hindi ba't ito ang kasong iniimbestigahan ng korte kamakailan? Sinong mag-aakalang ang magnanakaw pala ay si Ginoong Feng? Ginoong Feng, maglakas loob ka bang magpasuri para mapatunayan ang katotohanan? Suriin. Mahal na hari, napatunayan po ng inyong lingkod na totoo nga ang sinabi ng punong tagapayo. Sinong mag-aakalang ang ganoong kabaliwan ay totoo pala? Mahal na hari, kahit na napatunayang totoo ang mga lihim na gawain ni Ginoong Feng, mas mabuting alamin muna natin ang buong katotohanan bago magpasya. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa salita ng isang bruha. Pakiusap, mahal na hari, pag-isipan ninyo po itong mabuti. Punong tagapayo, ano ang palagay mo, mahal na hari, nasa panganib ang ating hangganan? Sa bawat araw na maantala tayo, may isa na namang mamamatay. Si Ginoong Son, bilang pangalawang ministro ng digmaan. Nais kong itanong kung mahuhuli ang ating mga reinforcement at maging sanhi ng pagkamatay ni General Luo sa labanan. At tuluyang mapasok ng mga kaaway ang ating hangganan. Kaya mo bang panagutan ng lahat ng ito? Kung hindi ka pa rin naniniwala, Ginoong Son, tingnan mo ang panloob na damit sa loob ng kahon na iyon. Kung iyon nga ba ang pag-aari ng iyong asawa? Sabi ko na nga ba? Imposibleng hindi mahulaan ni Wuneng ang kalooban ng langit. Talagang imposible. Sa nobela, ang pinakakinasusuklaman ni Feng He ay walang iba kundi ang Vice-Ministro ng Digmaan na si Son Chen. Kaya naman, ang panloob na damit ng asawa ni Son Chen ay ang paboritong isuot nitong si Feng He. Ginoong Son. Ginoong Son, naniniwala ka na ba ngayon? Naniniwala na ako, sino pa sa inyo ang hindi naniniwala? Maaari ko kayong bigyang linaw. Hihihi. Sa bulwagang ito, halos walang sino man ang malinis ang kamay. Subukan lang nilang hindi maniwala, ibubunyag ko ang lahat ng baho nila. Nakakaaliw. Gusto ko talaga siyang itago. Host, ang iyong shape-shifting pill ay malapit nang mawalan ng bisa. Maghanap ka na agad ng pagkakataon para makaalis dito. Bilang dakilang guro ng imperyo, naipaalam ko na sa nagpapanggap na ito ang nagbabantang sa kuna. Kayo na ang baalang mag-asikaso rito. Ang paghula sa kalooban ng langit ay umubos na ng labis kong kapangyarihan. Aalis na lang ba siya ng ganoon kadali? Mga kawal, ilayo siya at imbestigahang mabuti. Alamin ninyo kung sino ang utak sa likod nito. Mamatay ka na, malupit na hari. Wala nang palabas. Nakakabagot naman. Yafu, ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan ko. Siguraduhin mong iligtas mo ang buhay ni General Luo. Nasaan ang dakilang guro? Ang dakilang guro ay nasa Guanzin Pavilion. Papasok ako sa isang lihim na pagsasanay. Walang sino man ang maaaring umistorbo sa akin. Napakalapit yun. Muntik na akong mabisto. Binabati kita, host, na ituwid ang takbo ng kwento ng 10%, nakakuha ka ng 100 puntos. Ang pag-unlad ng misyong hubugin ng matalinong pinuno ay nasa 0% pa rin. Huwag kang mawala ng pag-asa, host. Nagsisimula pa lang naman tayo, maganda na ito. Nasaan pala ang dakilang guro? Mahal na hari, ang dakilang guro po ay nasa loob. Magsialis na kayong lahat. Bakit bigla na lang dumating ang malupit na hari? Gaya ng inaasahan, naging manika na naman siya. Naubos na naman ba ang kapangyarihan ng Encantada? Hindi ba't nakita mo na, mahal na hari? Sa tuwing naiisip ko ang hitsura ng malupit na hari habang pinupunasan ng kanyang madugong espada, hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Sa sandaling iyon, siya talaga ang malupit at walang awang hari na inilarawan sa libro. Talagang, medyo natatakot na ako. Ang maging manikang tela. Bukod sa hindi makakain at sa takot na matuklasan ng iba, wala naman talagang masama rito. Anong nangyari sa iyo? Masama ba ang pakiramdam mo? Maayos lang ako, kamahalan. Bakit po kayo naparito? Siyempre, naparito ako upang sunduin ang diwata. At iuwi ka. At pagkatapos ay itatago kita upang hindi ka na muling makita ng kahit na sino. Iuwi, nagkakamali po kayo, kamahalan. Ang Guanzing Pavilion ang opisyal na tirahan ko bilang diwata at punong tagapayo ng kaharian. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't kailangan ng diwata ang enerhiya ng aking dragon para maibalik ang iyong kapangyarihan? Ako kasi ay... Sandali, ano bang idadahilan ko? Nagsinungaling lang naman ako noon para manatili sa tabi ng malupit na haring ito. Para mas madali kong magawa ang aking misyon. Paano ko ito palulusutin ngayon? Sumama ka na sa akin. Kamahalan, ano po ba ang balak ninyong gawin? Babalik ako bukas para sunduin ka. Tumaas ng 5 puntos ang kadiliman sa puso ni Shaoling. Nakaalis lang ako sandali. Host, anong ginawa mo? Diyos ko, may mga mamamatay tao, buti na lang at napakaliit ko. Nasaan ang punong tagapayo? Nako, nasa panganib si Anchi. Kamahalan, oras na po para sa inyong gamot. Bakit kahit napakabuti ko sa kanya, bakit pa rin niya ako iniiwasan?
Natatakot din ba siya sa akin? Narito pa rin ang munting palasyong ito. Hindi ko alam kung makakatulog ba ng mahimbing ang punong tagapayo ngayong gabi. Lumayas ka. Diwata. Sinira mo ang iyong pangako. Mukhang nahuli ako ng dating at wala na siya rito. Buti na lang. Buti na lang talaga. Nawalan lang siya ng malay dahil sa pampatulog. Ano iyon? Ngayon lang ako nakakita ng gumagalaw na manika ng kulam. Hindi ko akalaing isang mangkukulam pala ang punong tagapayo. At lihim pang nag-aalaga ng manika ng kulam dito sa loob ng palasyo. Napakasakit, bitawan mo ako. Ang sino mang manggahas na hawakan siya. Maayos ka lang ba? Ligtas ako, pero nasugatan si Anchi. Huwag kang mag-alala, maayos lang siya. Nawalan lang siya ng malay dahil sa pampatulog, gigising din siya matapos makatulog ng kaunti. Pero ikaw, patanjin nga kung may sugat ka o nasaktan. Kapag nasugatan ka, kahit ang mga manggagamot ng palasyo ay walang magagawa para gamutin ka. Tingnan ninyo, wala talaga akong kahit anong galos. Mabuti naman, bumalik na naman siya. Ang gulo lang ng buhok mo. Halika, susuklayan kita. Heto na, aking diwata. Tingnan mo kung nagustuhan mo, ang ganda naman. Maraming salamat po, mahal na hari, napaka-cute naman. Mahal na hari, oras na po para sa inyong pagpupulong sa korte. Sa ganda mong iyan, sino pa bang haring gugustuhing magtrabaho ng maaga? Ngayon ko lang talaga naintindihan ang katagang iyan. Pagkatapos ng pulong ko, sasamahan kita agad. Pagbati sa iyo, host, ang pag-unlad ng iyong misyon na maging isang mabuting pinuno ay nadagdagan ng 4%. Ang antok ko. Matutulog muna ulit ako. Nagbago na ba ang nararamdaman ng mahal na hari? Hindi. Hindi naman siguro. Galit lang ngayon ang mahal na hari. Saka ang mahal na prinsipe. Sigurado akong ililigtas niya ako rito. Mahal na ina, sabay po kaming lumaki ni Ate Ruyan. Hindi ko po kayang tiisin ang paghihirap niya sa korte ng dali. Kaya pakiusap po, mahal na ina, kausapin niyo naman po si kuya. Siya ang iyong hipag. Dapat mo siyang igalang at tawaging Consort Leo. Nabalitaan ko rin ang mga bulong-bulungan tungkol kay Consort Leo. At dahil nakiusap ka na rin sa akin, susubukan kong kausapin ang emperador para sa iyo. Maraming salamat po, mahal na ina. Paano ako nakabalik dito sa maliit kong palasyo? Dinala kaya ako rito ng malupit na hari? Teka, bakit nasira ang duyan na ito? Mahal na hari, inaanyayahan po kayo ng inang Reyna sa pabilyon sa gitna ng lawa. Ganoon ba, sa wakas ay naalala rin ako ng aking ina. Gaya ng inaasahan ko, hindi nga siya makatiis. Naalala ko, na paboritong-paborito ng emperador ang isdang ito. Noong bata pa siya, dahil mahilig siyang kumain noon. Nabulunan siya ng tinik ng isda. Mula noon ay hindi na niya muling kinain ang isdang ito. Subukan mong tikman, tingnan mo kung pareho pa rin ba ang lasa nito noong bata ka pa. Tikman mo rin ang kakaning ito. Masyadong matamis ang kakaning ito. Hindi ito kasing sarap ng gawa ni Consort Leo na hindi nakakaumay. Emperador, bagaman hindi ko gusto ang pangkukulam. Ngunit bata pa lang si Consort Leo ay sa piling ko na siya lumaki. Nagkamali lang siya ng isang beses. Pabalaykan mo na siya sa palasyo. Ayoko nang makita pa si Consort Leo. Kaya, inang Reyna, huwag niyo na rin po siyang alalahanin pa. Kung gun, hindi na natin siya pag-uusapan. Anak ng... Ano yun? Bakit hindi na po kumakain ng mahal na emperador? Hindi po ba nagustuhan ng lasa? Hindi naman. Busog na ako. Nawalan na ng bisa ang pangalawang uod. Napapakalma ka ni Consort Leo. Bakit ayaw mo siyang pabalaykan sa palasyo? May lihim siyang relasyon sa iba habang nasa Dali Temple. Galit na galit ako. Ang lakas ng loob ni Consort Leo, nahuli pa siya ng emperador. Kung hindi lang siya kapakipakinabang, matagal na siyang naging isang simpleng pyesa lamang. Xiao Jiyu, ano ba ang nakakadiring bagay na iyon? Iyon ay isang nakatagong uod. Iyon ang paboritong pagkain ng pangalawang uod ng Soul Divo Uringo. Nilalamon ng uod na ito ang katinoan ng isang tao. Kaya naman hindi na makontrol ng sino mang pinasukan nito ang sariling emosyon. Nagiging padalos-dalos sila, magagalitin, marahas, at maaari pang ang pumatay. Sa huli, magiging sunod sonyera na lamang sila sa nagtanim ng uod. At magiging isang ganap na makina ng pagpatay. Alam ba ng emperador kung sino ang taong iyon? Hindi ko alam. Ang sakit ng ulo ko. Bakit napakaikli naman ang bisa ng pangalawang uod ngayon? Mukhang kailangan ko na magpalaki muli ng mga nakatagong uod. Kalimutan mo na ang bagay na ito. Ibalik ninyo si Consort Leo sa palasyo. Masusunod po, dakilang guro, maaari ka nang lumabas. Diyos ko, napakadiri naman, anong nangyari? May nangyari ba? May kalahating uod sa loob ng tasa ng tsaa. Dahan-dahan ka lang sa pagsasalita. Nais kong marinig ang buong katotohanan. Nagsisinungaling ka. Hindi kailanman magagawa iyon ng aking inang Emperatress.
Tiyak na may nagkamali lang sa isang bagay. Kung ganoon, naaalala mo pa ba ang pangangaliwa ni Consort Leo? Maaaring magpatotoo si Eunuch Lee sa bagay na ito para sa akin. Nangaliwa si Consort Leo. Dahil sa uod na iyon, nakalimutan mo na ang bagay na ito. Alam kong mahirap itong paniwalaan. Umiyak ka lang kung gusto mo. Bata pa lamang ang malupit na emperador, hinahangad na niya ang pagmamahal ng kanyang ina. Kahit na ibinuhos ng kanyang ina ang lahat ng pagmamahal sa panlabing isang kapatid niya. Naniniwala pa rin siyang mahal din siya nito hanggang sa huli. Hanggang ngayon. Bakit mo ba ako, Gina, ganito? Iniwan din ako ng mga magulang ko noon. Ang pakiramdam na iyon. Para bang dinukot ang puso ko. Marahil, ang dahilan kung bakit ako napunta rito, ay para baguhin ang hantungan na sadyang binago. At para hayaan siyang mabuhay. Ganoon nga ang nangyari ng gabing iyon. Kaya naman pala sa tuwing nakikita ko siya noon, kumakalma ang aking puso. Akala ko pa naman, may gusto ako sa kanya. Ngunit ngayon, napatunayang kasinungalingan lang pala ang lahat. Kamahalan, sigurado na ba kayo sa pagpapabalik kay Lady Leo? Kung iyon ang pilit nilang hinihingi ang pabalaikan si Lady Leo sa palasyo, ibibigay ko ang gusto nila. Kamahalan, doon po ba kayo magpapalipas ng gabi kay Lady Min? Ipinapaalam ko po, Lady Leo, matagal na pong hindi nagpapalipas ng gabi ang kamahalan sa mga silid ng palasyo. Kailan pa yan nagsimula? Mula pa noong makulong kayo sa hukuman ng dali, naniniwala po ang inyong lingkod, na palaging kayo ang iniisip at inaalala ng kamahalan sa kanyang puso. Ngayong nagbalik na ako, siguradong mamatay sa galit si Lady Min ngayon, hindi ba? Ang inyong abang lingkod ay walang silbi. Hindi ko po makitaan ng anumang karamdaman ng inyong katawan, kamahalan. Handa po akong tanggapin ang inyong parusa, kung may ganyan kayong kakayahan. Sana ay matagal nyo nang natukoy ang lasong uod sa katawan ko. Tumayo ka na. Kamahalan, may narinig po akong bali-balita tungkol sa dalawang magkapatid na tanyag na manggagamot sa malawak na mundo. Ang nakatatandang kapatid ay eksperto sa panggagamot, habang ang nakababata naman ay bihasa sa lason, lalo na sa paggamit ng lasong uod. Kung mahanap po natin silang dalawa, marahil ay tuluyan na kayong gagaling. Maaari ka nang umalis. Ang nangyari ngayon ay huwag na huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Mananatili po itong lihim at isasama ko ito hanggang sa aking hukay. May naiisip ka ba, Diwata, matapos marinig ang lahat ng ito? Masyadong kaunti ang nabanggit tungkol sa magkapatid na iyan sa orihinal na kwento. Kung susundin ang takbo ng oras, dapat ay pansamantala silang nananatili sa isang maliit na bayan ngayon. Nakikinig ka ba, Diwata? Ano bang ginagawa mo? Kahit pa masama ang loob mo, hindi mo pa rin pwedeng sundutin ang pisngi ko. Kung gayon, ano po ang ibig ninyong sabihin, Diwata? Kapag maganda ang mood ko, pwede ko bang sundutin ang pisngi mo? Asa ka pa, kahit kailan, hindi mo ako pwedeng sundutin. May reputasyon din naman akong pinangangalagaan bilang isang diwata, no? Kung ganoon, ano ba ang iniisip mo kanina, aking diwata? HMP? Hindi yan importante. Ang mahalaga, may paraan itong diwata. Para matulungan kang mahanap ang magkapatid na mahiwagang manggagamot, may paraan ka. Gagamitin ko ang kapangyarihan ko para personal silang mahanap. Personal, gusto niyang umalis ng palasyo. Kaya mo bang malaman ang tinatayang direksyon nila? Ako na mismo ang magpapadala ng aking mga lihim na kawal para maghanap. Hindi sila mahahanap ng mga lihim na kawal mo. Dahil tiyak na magbabalat kayo sila, para baguhin ang kanilang itsura. Kaya naman napakahirap nilang tuntunin. Sa ngayon, mahina pa ang kapangyarihan ko. Kaya kailangan ko mismong pumunta para mahanap ang kanilang bakas. Nahihirapan ka pang kumilos ngayon. Masyadong mapanganib kung lalabas ka para maghanap ng mag-isa. Masyado mo namang minamaliit. Itong diwata, naaalala mo pa ba ang maya na yun? Yung kasing laki ko. Bakit mo naman biglang naitanong yan? Sinasakyan ko yon. Ang matabang maya na yon. Sinasakyan ng isang diwata pero hindi man lang isang tagak o hari ng mga hayop. Kundi isang matabang maya lang. Hahaha, huwag mong pagtawanan ng dake ko. Dake ang pangalan ng sinasakyan mo. Napakasimple at nakatutuwa naman. Hayaan na nga, hindi ko na siya papatulan. Mas mabuti na to kaysa nung iyak siya ng iyak noon. Hindi ba't iimbestigahan mo si Liu Fei? Hahanapin ko naman para sa iyo ang mahiwagang manggagamot. Maghiwalay muna tayo ng kilos. Para maalis agad ang lason sa loob ng katawan mo. Hindi maaari. Isang maliit na maya lang yon. Madali kayong mapapansin ng mga matalas ang mata. Mabilis na mabubunyag ang pagkakakilanlan mo. Hindi kanyan mapoprotektahan. Hindi ba't napakahalaga sa iyo ng katayuan mo bilang diwata? Naisip ko na yan noon. Pero ayon sa libro, ito ang tamang panahon para lumitaw ang magkapatid na mahiwagang manggagamot. Kung pakakawalan ko pa ang pagkakataong ito, kailan pa kaya mapapawi ang sumpa sa buto ng tirano? At kailan pa ako magkakaroon ng sarili kong katawan? Napakadelikado niyan. Hinding-hindi ko papayagan, diwata. Mas mabuti pang manatili ka na lamang sa aking tabi.
Huwag mo nang balaking tumakas ng palihim sa palasyo. Salamat naman at wala rito ang tirano. Kailangan ko nang matapos ang misyon ko sa lalong madaling panahon, upang makalaya na ako sa katawang ito. Dak, muli tayong nagkita. HM. Tara, umalis na tayo. Hahaha, mag-iingat ka, Dak. Oh. Dak, ayos ka lang ba? Hala, may dumarating. Ikaw, bakit ka narito? Hindi ba't dapat ay nasa pagpupulong ka ngayon sa palasyo? Matagal ko nang inaasahan na tatakas ng palihim ang aking diwata. Ang hindi ko lang inasahan, ay wala ka man lang pasensya na maghintay kahit isang araw pa. Ganoon ka ba kaatubiling iwan ako? Lubos na nasasaktan ng aking puso. Bakit mo ba kailangan gawin yon? Sinabi ko naman sa iyo, ginagawa ko lang ito para protektahan ka. Tingnan mo, kahit isang maliit na bato lang ay kaya na siyang pabagsakin. Paano ka naman mapoprotektahan ng maliit na mayang iyan? Para protektahan ako, kailangan mo talagang saktan ng aking alaga. Isang maya lamang naman yan. Bukod doon, kung iba lang ang narito, siguradong kanina pa kayong pinatamaan ng palaso. Sa tingin mo ba ay buhay pa kayo ng mayang iyan ngayon? Kahit na, hindi mo pa rin dapat sinaktan ng aking alaga. May masakit ba sa'yo? Isang maya lamang naman yan. Nasaktan ka ba nang bumagsak ka? Pangalawang beses mo na itong ginawa. Kung hindi lang binalak ng aking diwata na tumakas sa palasyo, kailanman ay hindi ko babatuhin ang iyong alaga. Dak, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, hindi naman nakamamatay ang tinamo niya. Kasalukuyan na siyang papunta rito. Mahal na hari, hindi naman po malubha ang sugat ng mayang ito. Nalagyan ko na po ito ng gamot. Magpahinga lang siya ng ilang araw at gagaling din siya. Maaari ka nang umalis. Maaari na kayong mapanatag ngayon, mahal na diwata. Ligtas ka na, munting ibon. Magpagaling ka ng mabuti. Dito lang ako sa tabi mo. Alang-alang sa isang maya. Pangatlong beses na siyang naging malamig sa akin. Saisamaan mo ba ako ng loob ng dahil lang sa mayang ito? Hindi siya basta-bastang ibon o isang sasakyang hayop lamang. Sa puso ko, siya ay aking kaibigan. Ngunit sinaktan mo siya. Isa pa, umalis din naman ako upang mabilis na mahanap ang mga dakilang manggagamot. Para lamang malunasan ang iyong karamdaman. Kaibigan mo siya. Ako, bakit napakabuti mo sa akin? Kahit na malagay sa panganib ang iyong pagkakakilanlan, naghanap ka pa rin ng mahusay na manggagamot para sa akin. Bakit? Kamakailan lang ay naranasan ng malupit na hari ang pinakamatinding pagtataksil sa kanyang buhay. Kaya natural lang na maging balisa siya at mawalan ng kapayapaan. Dahil mabuti kayong tao, kamahalan. Karapat dapat kayo. Ha. Karapat dapat. Napakalaking biro naman ito. Tila napakahusay ng aking pagbabalat kayo. O baka naman naging masyado akong mabait sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng maling akala. Kung malalaman lang niya ang tunay kong pagkatao, hinding-hindi na niya maiisip ang mga bagay na iyon. Napakaraming tao sa mundong ito ang galit sa akin. At mas marami pa ang nagnanais na mamatay ako. Mukhang hindi maganda ang kanyang kalagayan. Tila mas madalas na sumasakit ang kanyang ulo nitong mga nakaraang araw. Kamahalan, si Lady Leo ay nasa labas ng palasyo at naghahangad na kayo ay makaharap. Papasukin mo siya agad. Sandali. Hindi. Pakiramdam ko ay hindi ko mapigilan ang kagustuhan kong makita siya ngayon. Kung gun, lalong hindi ko siya dapat harapin ngayon. Sabihan mo siyang umalis na. At patuloy na bantayan ang bawat galaw niya. Iulat mo agad sa akin kapag may napansin kang kakaiba sa kanyang mga kilos. Lady Leo. Sinabi po ng kamahalan na hindi niya kayo haharapin. Bakit nangyari ito? Sa tansya ko, dapat ay oras na para. Bakit ayaw akong harapin ng kamahalan? Ano ba talaga ang nangyari? Hindi na ako pwedeng umasal ng tulad ng dati. At maging malamig ang treto ko sa kamahalan. Kailangan kong gumawa ng paraan para makuha ang puso ng kamahalan. Kung hindi, darating ang araw na magiging isa na lamang akong kasangkapan. Patawarin niyo po ako, mahal na prinsipe. Ano man ang mangyari. Sa puso ko, kayo lang ang nag-iisa, mahal na prinsipe. Anchi, maaari mo ba akong ihatid sa kamahalan? Sige, walang problema. Kamahalan, humihingi po ng odiyensya ang punong tagapayo. Papasukin mo siya. Galit po ba kayo, kamahalan? Oo, talagang galit ako. Mas mabuti pang lumayo-layo ka sa akin, diwata. Para hindi ako mawalan ng pasensya at masaktan ka ng hindi sinasadya. Bakit hindi mo samahan ng hanggal na ibong yon? Bakit ka pa pumunta rito sa akin? Itinaya ko ang aking buhay at nanganib na mabunyag ang aking pagkakakilanlan.
para lang maghanap ng mahusay na manggagamot para sa kamahalan, na mag-aalis ng lason sa inyong mga buto. Dapat nga po ay maging masaya ang kamahalan. Bakit po ba kayo nagagalit ng ganyan? Hindi ko rin alam kung bakit ako nagagalit. Kusa na lang na ayaw ko siyang umalis sa tabi ko. Masyadong mahina ang kapangyarihan ng dragon ng kamahalan ngayon. Kaya napakabagal din ang aking pagsasanay. Kung may aalis ang lason sa kanyang mga buto, siguradong mas mapapabilis nito ang aking pagpapalakas. Gaya ng inaasahan, mabait lang din siya sa akin tulad ng iba. Dahil lamang may pakinabang pa ako sa kanya. Ang tinatawag nilang tapat, na puso, pawang kasinungalingan lang pala. Kapag dumating ang araw na iyon, hindi ko na kailangang mag-alala na mabubunyag ang aking pagiging manikang wugo. At maaari na rin akong magbagong anyo bilang tao para tulungan ang kamahalan. Isa rin itong mabuting bagay para sa kamahalan. Hindi, ang diwata ng manikang wugo ay iba sa napakaganda ngunit napakalamig na engkantadang iyon. Ang permanenteng pagbabagong anyo bilang tao ay nangangahulugang ang kasama ko araw at gabi. Ang cute na diwatang pinoprotektahan ko sa loob ng aking mangas ay tuluyan ng maglalaho. Kamahalan, nakikinig po ba kayo? Huwag mo nang pangarapin yan, diwata. Hinding-hindi ko pahihintulutan na ikaw at ang ibong iyon ay makalipad palabas ng aking palasyo. Seryoso po ba kayo, kamahalan? Daki, bakit kaya ayaw akong payagan ng malupit na haring iyon na hanapin ang tanyag na manggagamot? Gusto pa ba talaga niyang matanggal ang sumpa sa kanya? Gusto pa ba niyang mabuhay? Mahal na consort Leo, marami pong inaasikasong gawain ang kamahalan. Kaya mabuti pa pong bumalik na kayo. Ang bango naman. Teka, hindi pala. Hindi ito ang amoy ng nakakapagpapakalmadong insenso. Pinalitan ba ang insenso? Dahil sa epekto ng nakamamatay na uod sa kanyang buto, naging napakasungit at madilim ang ugali ng malupit na hari. Dahil din sa kinikimkim niyang galit sa gabi, hindi siya makatulog dahil sa matinding pagkabalisa. Kaya naman palagi siyang nagsisindi ng insensong pampakalma. At imposibleng palitan ito ni Eunuch Lee nang walang pahintulot. Ibig sabihin, may ibang nagpalit ng insensong ito. Ang ganda naman niya. Anong binabalak niyang gawin? Hala, sobrang kapana-panabik naman ito. Titingin ba ako o? Titingin pa rin. Ginamit nga ni Consort Leo ang kanyang mga especially iya. Maganda nga siya, pero sayang lang. Sino ka ba? Kamahalan, hindi po ba dapat ay nagpapakita kayo ng matinding pagnanasa sa akin ngayon? Bakit parang iba ito sa sinabi ni Consort Leo? Kamahalan, hindi niyo na po ba ako naalala? Ako po si Binibining-go. Binibining-go, wala akong maalala tungkol sa'yo. Bakit ka nasa aking silid tulugan? Labis po ang paghanga at pagmamahal ko sa inyo, kamahalan. Matagal na po kayong hindi pumupunta sa likod palasyo. Kaya matagal na po akong nangungulila sa inyo. Kaya naman, napilitan akong gawin ang desperadong hakbang na ito. Grabe, nasa ganitong sitwasyon na nga siya, nagagawa pa rin niyang akitin ang malupit na hari. Desperadong hakbang nga talaga. Talagang nagmamadali siyang mamatay. Si Consort Leo ba ang nagpadala sa iyo rito? Isang hamak na binibini ka lang naman. Paano ka magkakaroon ng kakayahang maglagay ng mga especially iya sa aking palasyo? Kamahalan, pakiusap po, huminahon kayo. Patawarin niyo po ako, kamahalan. Nalito lang po ako ng mga sandaling iyon. Hindi ko na po ito uulitin muli. Magsalita ka. Bakit ka pinapanta ni Consort Leo sa aking silid tulugan? Wala pong ipinagagawa sa akin si Lady Leo, mahal na hari. Iniibig ko lamang po kayo, mahal na hari. Ako, wala po akong ibang nalalaman. Mahal na hari, nagkakamali po kayo sa akin. Isang hindi mapigil ang udyok na mapalapit sa kanya. Ang ganitong pagnanasa ay kay Consort Leo ko lamang naramdaman. May kung anong umaakit sa uod sa iyong katawan. Kung ganoon, mamatay ka na, huwag niyo siyang patayin. Mahal na hari, maawa po kayo sa kanya. Gaya ng inaasahan, nababad ito sa sariwang dugo. Hindi ito ang nakakapayapang insenso. Siya ay, mahal na hari, ano pong nararamdaman ninyo ngayon? Masakit ang aking ulo. Bukod sa sakit ng ulo, nakakaramdam din ako ng matinding init sa aking buong katawan. Natatakot ba siya? Mahal na hari, ang inyong noo. Ano pong nangyayari sa noo ninyo? Ito ang uod sa buto, nakatago ito sa loob ng inyong noo. Bilis, umalis ka na. Umalis ka na rito. Mabilis na bumababa ang buhay ng iyong target. Nasa 14% na lamang ito ngayon. Host, gumawa ka agad ng paraan. Host, bakit ka tumatakbo? Kapag namatay siya, mamamatay ka rin. Naghahanap ako ng tulong sa labas. Napakadelikado ng sitwasyon mo ngayon, kailangan kitang protektahan. Bakit wala pa rin pumapasok? Ano? Huwag mong sabihing balak niyan. Napakakatakot ng isang malupit na haring nawala ng katinoan. Likas na mahilig sa sariwang dugo ang uod ng bangkay.
Kaya naman ginagawa nitong uhaw sa dugo ang sino mang pinamumugaran nito. Pagkain. Naku po, bakit siya lumalapit sa akin? Siguradong ang maliit na uod sa loob niya ay naamoy ang nakatagong uod sa katawan mo. Napakahirap hugasan ng amoy ng likido ng uod na iyan. Mahal na hari, gumising po kayo, mahal na hari. Walang silbi yan. Hindi kanya naririnig. Mahal na hari, huwag ninyong hayaang lamunin ng galit ang inyong katinoan. Bumalik po kayo sa inyong sarili. Di Diwata. Oh. Bumalik na ba ang lakas ng malupit na hari? Hindi naman talaga. Ay, nagkamali ako. Diyos ko, hinahabol na naman tayo. Amo, pwede nang gamitin ang hair card, bilasan mong magbagong anyo. Kapag ginamit ko ang hair card na to, hindi kaya matulad din ako sa sinapit ni Consort Go. Pero kung hindi ko to gagamitin, mamamatay na ako ngayon din. Huwag kang matakot, Diwata. Hindi kita sasaktan. Sa pagkakataong ito, gamit ang sarili niyang determinasyon, napigilan niya ang parasitong uod. Kamahalan, napakainit ng katawan ninyo, umalis na po kayo, bilis. Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Punong tagapayo, maayos ka lang ba? May kakaiba sa katawan ng kamahalan. Mabilis, patayin. Anong nangyari sa kamahalan? Kinokontrol siya ng parasitong uod. Mabilis, ipatawag ang maharlikang manggagamot. Papunta na po rito ang maharlikang manggagamot. Maharlikang manggagamot, dito po. Hindi po mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang pulang kasuotang ito. Sinabi noon ng kamahalan na isa itong kasuotang puno ng dugo. Tingnan mo nga po ng mabilis, ano ba talaga ang nangyayari dito? Isa itong uri ng insensong pampalito na ginagamit sa mga bahay aliwan. Nang magkahalo ang dugo at ang insensong pampalito na ito, doon nag-umpisang mag-away ang pagnanasa at galit sa loob ng kamahalan. Kaya nawala ang kanyang katinoan. At tuluyan siyang nakontrol ng parasitong uod. Maharlikang manggagamot, may paraan ba para maibalik ang katinoan ng kamahalan? Kailangan lang pong painumin ng kamahalan ng Pildorang Jade na ito para kumalma ang kanyang naguguluhang isip. Subalit ano po, paano po natin mapapainom sa kamahalan ng Pildorang Jade na ito? Madali lang, gamitan natin siya ng pampatulog. Binabati kita, amo. Maayos na ang lagay ng target ng iyong misyon. Isang malaking panganib pa rin ang parasitong uod na yan. Ayoko pang mamatay. Kailangan kong makaalis ng palasyo para mahanap ang mga tanyag na manggagamot. Kamahalan, mag-ingat po kayo baka lamigin kayo. Gising ka na ba, Diwata? Nasaan ang punong tagapayo? Hanapin ninyo siya, magpadala kayo agad ng mga tauhan para pabalaykan dito ang punong tagapayo. Sa kwento sa libro, ito na nga ang tamang oras. May lilito na isang mahalagang tao. Dakeya, saan ka pupunta? Dakeya, huwag kang matakot. Nandito ako para iligtas ka. Haha, nahuli rin kita. Naku, may dumarating. Napakagandang manika naman ito. Naiwan ka ba ng amo mo nang hindi sinasadya? O baka naman? Ayaw ka na niya. Boss, dali, nandito siya. Naharang ko na siya. Bilas senyorito, ibigay mo sa akin ang hawak mo. Akin to. Aba, ikaw na malas ka, may gana ka pang lumaban. Malas, ang kapaspalad na karakter sa libro. Ang susing tao para mahanap ang mga dakilang manggagamot. Saan ba galing ang ibong to? Alis dyan. Mag-ingat ka, baka tukayin niya ng mga mata mo. Itulak mo ang pinakamahinang bata para makatakas ka. Huwag kang matakot. Magpakatapang ka. Napakahusay ng ginawa mo. Ganyan nga, huwag kang titigil. Anong nangyari kanina lang? Natatakot ka ba? Interesante. Ikaw ba ang nagsasalita kanina? Hindi ka nagkakamali ng dinig. Ako nga. Isa kang diwata, hindi ba? Akalain mong inunahan pa niya ako sa pagsagot. Hindi ka ba natatakot ngayong nakita mo ako? Tinulungan mo ako. Siguradong mabuti kang diwata. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin, mahal na diwata. Ang ibon na yon ay kanina pa rito. Sumunod ba siya sa iyo para protektahan ka? Oo. Mag-isa ka lang bang nakatira rito? Umakyat ang tatay ko sa bundok para mangasog at hindi pa siya bumabalik. Wala na po ang nanay ko. Mahal na diwata, pinunit po nila ang damit ninyo. Gagawa na lang po ako ng bago para sa inyo. Anong pangalan mo? Mayroon ka bang kahilingan na nais mong matupad? Ako po si Gu Xiaoman. Matagal na pong sugatan ng kamay ng aking tatay. Mahal na diwata, maaari niyo po bang gamutin ang sugat ng aking tatay? Madali lang yan. Ang sugat ng kanyang ama ay dahil sa mahiwagang uod na pumasok sa kanyang katawan. Ayon sa takbo ng kwento, basta't lumitaw ang mga dakilang manggagamot, ay mapapagaling na ang mga sugat ng tatay niya.
Kaya itong mapagaling. Pero huwag na huwag mong sasabihin sa iba ang totoo kong pagkatao. Opo, hinding-hindi po ipagsasabi ni Xiaoman kahit kanino. Sumpaan natin to, 100 taon, walang bawiaan. Tapos na po ang damit. Kaya lang, hindi ito kasing ganda ng suot ng munting diwata. Ayos lang yun. Ang galing-galing mo na nga, eh. Xiaoman, salamat sa damit na ito. Kailangan na nating umalis. Hahabulin na nila tayo rito. Pangatlong araw na kaya ngayon. Bakit kaya hindi pa lumilitaw ang mga dakilang manggagamot? Xiao Jiyu. Sa tingin mo, habang wala ako, naaalala kaya ako ng malupit na haring yun? Kasalukuyang nasa bulwagan ng palasyo ang pakay mo ngayon. Kaya mukhang hindi kanya naiisip. Isang araw na naman ang lumipas na wala tayong nahanap. Munting diwata. Naku, masamang balita po. Nawalan po ng malay ang tatay ko sa sobrang matinding sakit. Pakiusap po, iligtas niyo siya. Paano nangyari ang ganoon? Xiaoman, tumayo ka muna riyan. Natingnan na ba ng manggagamot ang tatay mo? Dinala na po ng tiyo ko si tatay sa pagamutan. Di po ba sabi ninyo ay gagaling din si tatay? Nagmamakaawa po ako sa inyo. Iligtas niyo po siya. Sabi ko sa'yo, huwag kang magpanggap na diwata. Ayan tuloy, nabulilyaso ka. Pero bakit kaya hindi sumulpot ang mga dakilang manggagamot na dapat ay narito na ngayon? Pumunta ka muna sa pagamutan para tignan ang lagay niya. Gagawa ako ng paraan para mailigtas ang tatay mo, ipinapangako ko. Huwag kang mag-alala, Dakeya, ang pagpunta sa pagamutan ay nangangailangan ng paghiwa sa balat at pagtusok ng mga karayom. Para mapalabas ang makamandag na uod sa braso niya. Saka gagamutin ang katawan niya gamit ang gintong lingzi. Kung hindi, pero sa palasyo ko lang nakita ang gintong lingzi na yan. Hindi sumulpot ang mga dakilang manggagamot. Lumalala naman ang braso ng tatay ni Xiaoman. Kung babalik naman ako sa palasyo para kumuha ng lingzi, paano naman ang lason sa buto ng malupit na hari? Gaano na ba katagal ang lumipas, bakit hindi nyo pa rin? Mahanap ang kataas-taasang guro, kamahalan. Napakalawak ng daigdig. At parang bula kung maglaho at sumulpot ang kataas-taasang guro. Ginagawa na po ng mga lihim na bantay ang lahat para hanapin siya. Mahal na emperador, nakabalik na po ang dakilang guro. Totoo ba, tiyak po ang inyong lingkod kung nasaan na ngayon ang dakilang guro? Tila patungo po siya rito sa inyong kinaroroonan, mahal na emperador. Sa wakas, nakabalik na rin ang dakilang guro. Dapat ko na lang bang kunin ng patago ang gintong lingzi? O hindi? Hindi maaari yun. Ang pagkuha ng walang palem ay pagnanakaw. Pupunta na lang ako sa palasyo ng Yanxin. Gusto sana siyang turuan ng leksyon ng emperador. Ngunit hindi ko akalaing magiging ganito kaawa-awa ang lagay niya. Diwata, bakit nagkaganyan ang lagay mo? May nangapi ba sa'yo? Sabihin mo, sino? Medyo magaspang lang naman ang suot ko. Pero hindi naman siguro ako mukhang kawawa, di ba? Walang nangapi sa akin. Kung ganoon, nagpagulong-gulong ba sa lupa ang ating diwata? Kaya ka napuno ng putik ng ganyan. Nakakahiya naman. Anong nangyari? Ano? Nagkaroon lang ng kaunting aberya. Pero huwag kang mag-alala, maayos naman ako. Tingnan mo, wala lang ito. Ang mahalaga, nakabalik na siya. Buwisit na mayang ito. Gustong-gusto ko ng sabunutan at urutin ang mga balahibo niya, HMP. Ano pang tinititingnan nyo riyan? Ihatid nyo na agad ang dakilang guro para makaligo. Nandidiri ba siya sa akin? Sobra na siya. HMP. Hindi ka ba natatakot na masunog ang sarili mo sa apoy? Mukhang kahit ang mga diwata ay hindi rin mapakali kapag natutulog. Mahal na emperador, may dumating pong mensahe mula sa kalapati galing sa hangganan. SHH. Huwag kang maingay. Dumating na sa tamang oras ang mga karagdagang tropa at mga pagkain. At darating na ngayon sa imperial na lungsod ang matagumpay na hukbo ni General Luo. Sino ang gwapong lalaking ito? Mukhang pamilyar siya. Magandang umaga po, mahal na emperador. Bakit kaya kinulong ng malupit na hari ang dakilang guro? Paano naging ganyan kaporma ang tanggang ibong yan bigla? Mahal na emperador. Galit pa rin po ba kayo sa diwatang ito? Naglamang pa talaga siya. Iniisip na naman kaya niyang umalis. Galit nga talaga ang malupit na hari. Hindi niya man lang ako pinapansin. Inaantay pa ng ama ni Xiaoman na maibalik ko ang gintong lingzi. Saklolo. Siguro ang pagdating ko ang nagdulot ng butterfly effect. Kaya pala hindi nakatagpo ni Xiaoman ang dalawang dakilang manggagamot. Hindi maaari, hindi ko pwedeng hayaang mawalan ng ama si Xiaoman. Ano po ang nais ninyong sabihin, diwata?
Nahanap na ng diwatang ito ang dalawang dakilang manggagamot sa bayan ng Qingxi. Ngunit hindi ko pa mahanap ang eksaktong kinaroroonan nila. Ganoon nga ang nangyari. Mahal na hari, maaari po ba ninyo akong bigyan ng makakain na? Gintong Lingzi, napakabait mo talaga, diwata. Ngayong alam na ng batang iyon ang lihim ng diwata, hindi na siya dapat pinalalampas pa. Pero hayaan na nga, ano nga bang malaking gulo ang magagawa ng isang maliit na bata? Ang pulang gintong Lingzi. Ipapakuha ko agad iyon kay Lian ngayon din. Hindi naman mahirap na ipadala iyon sa batang iyon. Dahil alam mo na ang kinaroroonan ng dalawang dakilang manggagamot, diwata. Magpapadala agad ako ng mga tauhan upang hanapin sila. Hindi mo na kailangang mag-alala pa tungkol dito, diwata. Ngunit, mahal na hari, nais ko sanang ako mismo ang mag-abot sa kanya. Gusto nga talaga niyang umalis. Maaari mo akong isama gamit ang iyong Qinggong. At dahil protektado ako ng mahal na hari, hindi na mahihirapan pa ang diwatang ito. Bakit kailangan mo pang ikaw mismo ang magbigay? Gusto ko pong personal na magpaalam sa kanya. At bigyan din siya ng isang regalo. Wala nang dapat aksiyahing oras. Tayo na. Hindi ko akalaing napakadali palang amuin ng malupit na haring ito. Teka, mahal na hari, maaari niyo bang pakawalan si Dakea? Hindi niya gustong nakakulong sa hawla. Hindi maaari. Baka tanggayan ka lang niya at tumakas kayo. Kung hindi kita makita, hayaan mo lang siyang manatiling nakakulong. Kung hindi, baka makalbo ko ang lahat ng balahibo niya. Kung hindi kita mapaparusahan, diwata. Akala mo ba ay hindi ko kayang parusahan ng isang maliit na maya? Akala ko pa naman bumait na ang malupit na haring ito. Iyon pala, tinatakot at binabalaan niya lang ako. Wow! Sa wakas, nalaman ko na rin ang saya ng pagpapalit ng damit. Gusto kong makitang magpalit ng damit ang malupit na hari. Tapos na akong magpalit. Tayo na. Hi! Nang magsalita siya, agad na naglaho ang kalahati ng kanyang eleganteng imahe. Ang malupit na hari ay malupit pa rin talaga. Malayong malayo talaga siya sa pagiging maginoo. Masyadong agaw pansin ang suot ninyong iyan, kamahalan. Mas mabuti pong magpalit na lang kayo ng ibang damit. Bakit hindi na lang po ang puting roba na iyon ang isuot ninyo? Mas lilito po ang matikas ninyong tindig, kamahalan. Hi, mukhang bigo ang plano nating magbalat kayo. Wala sa bahay si Xiaoman. Baka nasa may sapa siya. Iyon ba ang batang babaeng iyon? Sino ka? Kidnapper ka ba? Mukha ba talaga akong masamang tao? Xiaoman, ako ito. Ang diwata. May iligtas na si ama. Nasa loob nito ang makakapagligtas sa iyong ama, ang pulang. Gintong kabute, pati na rin ang regalo ko para sa iyo. Bilis, buksan mo at tingnan mo. Ang manika. Isa itong tunay na manika. Xiaoman, kailangan ko nang umalis. Sasamahan ka niya sa iyong paglaki. Salamat po, diwata. Pero wala po akong anumang maibibigay. Sa munting diwata. Ayos lang, Xiaoman, maghintay ka muna. Ay ito po, para sa inyo. Napakaganda naman, hinding-hindi ko ito kalilimutan. Xiaoman, naaalala mo pa ba ang sikretong pananggakuan natin? Opo. Huwag mong sasabihin kahit kanino kung sino ako. Opo, hinding-hindi ito ipagsasabi ni Xiaoman kahit kanino. Sumpaan, walang magbabago sa loob ng 100 taon. Ituturing ko ang lahat ng ito bilang isang panaginip, at iingatan ko ito habang buhay sa kaibuturan ng aking puso. Hinding-hindi rin kita kalilimutan. Doon ka pala palaging natutulog sa puno. Paano mo nalaman? Komportable ba riyan sa tuktok ng puno? Kailangan ko kasing magpalakas ng kapangyarihan. Kung wala ang kapangyarihan ng dragon ng kamahalan, umaasa na lamang ako sa enerhiya ng araw at buwan para magpalakas ng aking kapangyarihan. Espesyal ang kreto mo sa batang babaeng yon. Bakit? Kamukhang kamukha niya ang matalik kong kaibigan. Kamahalan, oras na po para bumalik sa palasyo. Darating na po si General Luo sa imperial na lungsod. Dapat ninyo na pong harapin ang mga ministro ng palasyo. Tayo na, bumalik na tayo sa palasyo. Nagbibigay galang po ang inyong lingkod na si Luo Hao, kamahalan. Nasa matinding panganib ang ating mga hangganan. Masaya po akong makita ang inyong ligtas na pagbabalik, nakatatandang kapatid. Kung hindi dahil sa mabilis na pagpapadala ng mahal na emperador ng mga sundalo at pagkain. Tiyak na nagbuwis na ako ng buhay para sa ating kaharian sa gitna ng labanan. Mahal na emperador, bago ako bumalik dito sa kabisera, nabalitaan ko na ang pagpapadala ng mga sundalong tutulong sa amin ay utang sa babala ng dakilang guro na nakabasa sa hudyat ng langit. Ngunit hanggang ngayon, nakapinid pa rin sa kanyang silid ang dakilang guro. At walang sino mang gustong makita maliban sa inyo. Maaari po ba ninyong hilingin sa dakilang guro na harapin ako? Nais ko lang sana siyang pasalamatan ng personal sa pagliligtas sa aking buhay. At sa pagliligtas din sa buong hukbo ng Hilaga. Hindi siya makikipagkita.
Mahal na emperador, hindi po ba talaga ako maaaring makipagkita sa dakilang guro kahit sandali lang? Kuya, ayaw talagang makipagkita ng dakilang guro. May nalaman ka ba kung sino ang utak sa likod ng huwad na lihim na ulat? May nagtangka na gamitin ang labanang ito para tuluyang ubusin ang hukbo ng hilaga. Ngunit sa kasamaang palad, kakaunti lang ang ating mga bakas. At ang huling pahiwatig na hawak natin ay naputol pa bago tayo nakapasok sa lungsod. Hindi ko pa rin matukoy kung sino ang totoong utak sa likod nito. Masyadong magaling magtago ang taong iyon. Sa pagmamasid sa kanilang paraan ng pagkilos, tila hindi ito estilo ng punong ministro. Nagpadala na ako ng mga tao sa iyong mansiyon upang maghatid ng mga ginto, pilak at mga gamot. Kuya, magpagaling ka muna at magpahinga ng mabuti. Mahal na emperador, may isa pa po akong katanungan. Darating ba ang dakilang guro sa handaan ng pagdiriwang ng tagumpay? Mukhang hindi ko na nga maiiwasan ang piging na ito ng tagumpay. Nag-aalala ka ba, Diwata, na baka hindi sumapat ang iyong kapangyarihan? Para mapanatili ang iyong anyong tao. Huwag kang mag-alala, narito ako para sa iyo. Aking anak na emperador, sa tingin ko ay may kulang pa sa piging na ito. Mahal na emperador, may katwiran po ang inang Reyna. Humihiling po ako na aanyayahan ninyo ang dakilang guro upang makasalo natin sa kasiyahang ito. Ito na ang naghihintay na patibong sa akin. Master, tutulungan ka ni Xiao Jiu na bantayan ang natitirang oras ng bisa ng Payaldores ng pagpapalit anyo. Gusto niyo ba akong makita? Napakaganda. Isa na namang babaeng Sorrow. Dakilang guro, nagsimula na ang piging sa gabi, mangyaring maupo na kayo. Nais ko po kayong alayan ng isang tagay, inang Reyna. Sige po. Napakatapang naman ang alak na ito. Dakilang guro, sa ngalan ng buong hukbo ng Hilaga, nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa pagliligtas sa aming buhay. Tungkulin ko lamang iyon bilang dakilang guro. Hindi ninyo kailangan gawin ito. Diyos ko, napakasarap naman ito. Natatakot talaga akong masira ang seryoso at misteryoso kong imahe. Hindi, lasing siya. Bakit kaya kanina pa nakatitig ang mahal na hari sa salamangkero? Paano kung dahil sa pagkalasing ay hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan? At bigla siyang maging manikang walang buto sa harap ng madla. Nako, malaking problema yon. Saan mo ba ako hinahatak? Saan tayo pupunta? Sino ka ba? Saan galing ang gwapong binatang ito? Kahit gwapo ka, hindi mo basta-basta pwedeng hawakan ang kamay ko. Ang lakas ng loob mo. Bitiwan mo nga ako ngayon din. Mukhang naging masyado akong mabait sa kanya, kaya lumalabis na siya. Lasing ka na, kaya hindi na kita papatulan. Hindi ako lasing Siya nga pala, hindi ko pa nga natitikman lahat ng masasarap na pagkain doon sa lamesa. Mukhang nakalimutan niya yata, na maaari siyang maging manika anumang oras. Bumalik ka rito, sino ka ba? Kilala ba kita? Kahit ang mga magulang ko ay hindi ako pinakialaman, bakit mo ako pakikialaman? Marahil ito ang nais ng iyong mga magulang. Hindi mo na ba ako naaalala? Mukha kang pamilyar Kilala ba kita? Ikaw si... Hindi maaari ito. Heto na naman ang pamilyar na bugso ng damdamin. Naririnig mo ba ako, host? Malapit nang mawala ng bisa ang gamot sa pagbabagong anyo. Ano ang tunog na yun? Napakaingay naman, Diwata. Ang kakaiba. Ano bang nangyari sa akin kanina? Lasing ka lang kanina. Pero isang baso lang naman ang nainom ko Diyos ko, ano yun? Anong nangyari? Iyon ang uod sa buto. Marahil nung naging manika ako, naipit at lumabas ang uod. Kanina, parang may humahatak sa damdamin ko. Ang kagustuhan kong halikan siya ay dahil pala sa uod na ito. Masyadong nagmamadali ang aking inang Reyna. Kaya naman pala, naintindihan ko na. Ano po ang naintindihan ninyo, mahal na hari? Mabuti na lang at hindi kami nagkahalikan kanina. Kung hindi, baka hindi ko na alam kung paano siya haharapin ngayon. Naapektuhan nga talaga ako ng uod sa buto. Para sa akin, ang matabang uod na ito ay nakatutuwa namang tingnan. Kaya hindi ko man lang magawang magalit dito. Ang aking isipan at damdamin ay napaglaruan ng ganito ng isang maliit na uod ng buto. Bigla kong naramdaman na hindi ko nakilala ang sarili ko. Pati ba naman ang aking mga nararamdaman ay hindi totoo? Diwata, sabihin mo sa akin. Ano pa ba ang totoo sa mundong ito? Babala, ang antas ng kadiliman ni Xiaoling ay nadagdagan ng 10. Ang pag-usad ng misyon sa paghubog ng mabuting hari ay nabawasan ng 5. Paano nangyaring naging ganito? Kapag naging masyadong mataas ang antas ng kadiliman, maaapektuhan din ito ang pag-usad ng misyon. Parang hindi tama ang lagay ng malupit na hari.
Kamahalan, narito pa naman ako. Sasamahan kita at mananatili ako sa tabi mo. Hinding-hindi kita ipagkakanulo kailanman. Palagi akong mananatili sa panig ng kamahalan. Hindi mo ako maaaring linlangin, Diwata. Aasahan ko iyan. Ang antas ng kadiliman ni Xiaoling ay nabawasan ng 5. Sa kasalukuyan, ang antas ng kadiliman ay negatibong 26. Mula sa 0, biglang tumalon ng napakataas ang antas ng malupit na hari. Gaano kaya katindi ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso ngayon? Tunay na tuso ang mga paraan ni Consort Min. Kumuha lang siya ng isang voodoo doll para agad akong mawalan ng pabor sa puso ng kamahalan. Matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa akin. Nais ba niyang sumunod na lamang sa kanya? Totoo bang hinahanap ako ng kamahalan? Sino ako para magsinungaling sa inyo, Consort Leo? Mahal na consort, dito po kayo. Nawawala ang aking tagapagsilbi. Magsalita ka, sino ang nagpadala sa iyo rito? Mahal na consort, narito na po tayo. Tulong, bilasin nyo, may tao ba riyan? Huwag na po kayong sumigaw, mahal na consort. Walang sino mang darating para tulungan kayo. Sino ang nagpapanggap na multo rito? Lumabas ka. Hindi ba't matagal mo na akong gustong makita, Consort Leo? Bakit tila hindi mo na yata nakikilala ang aking tinig? Nagpupugay po ako sa inyo, kamahalan. Sa wakas, kamahalan. Pumayag na rin kayong makipagkita sa akin. Araw-araw ko kayong pinangungulilahan, kamahalan. Bakit kahit minsan ay hindi nyo man lang ako pinagbigyan makita kayo? Prinsipe, patawad po. Mukhang hindi ko na matutupad ang aking pangako sa inyo. Kamahalan, bakit hindi nyo pa rin ako pinapansin? Naku naman, anong kasawian ito? Gusto ko sanang magtago sa ibang lugar. Pero pagkaalis ko pa lang, nagmukhang nasaktan na agad ang tirano. Nagtatalo kayong dalawa, bakit kailangan nyo pa akong idamay? Mahal na hari, pinarurusahan nyo ba ang inyong lingkod? Namamanhid na po ang mga tuhod ko sa pagkakaluhod. Ate Ruyan, malino mong sinabi noon na ako lang ang tanging mamahalin mo. Gaya ng inaasahan, nadadala pa rin niya ang damdamin ko. Sa tuwing lumalapit siya, bumibilis agad ang tibok ng puso ko. Kahit alam kong nagtaksil siya. Pero ngayon, hindi ko man lang siya magawang kamuhian ng lubusan. Nakakadiri talaga ang ganitong nararamdaman. Alam mo ba kung ano ang bagay na ito? Mahal na hari, isa po itong insekto. Napakakatamad ng mga tagalinis dito. Kaya may mga insekto na sa loob ng silid. Mahal na hari, lumabas na po muna tayo rito. Hindi ka pa rin ba magsasalita? May hangganan ng aking pasensya. Hindi ko po alam kung ano ang sinasabi ninyo, mahal na hari. HMPH, kahit hindi mo sabihin, alam kong ang inang Reyna ang may gawa nito. Mahal na hari, paano nyo po nalaman? Nako, nahulog ako sa bitag. Akala mo ba sinusubukan lang kitang pasalitain? Matagal ko nang natuklasan ng totoo. Kaya lang kita pinagbigyan ay dahil magkasama tayong lumaki. Para bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Upang malaman kung biktima ka rin ba tulad ko, o kung alam mo naman talaga ang lahat, at malinaw na ikaw nga ang huli. Ngunit mukhang may puwang pa rin ako sa inyong puso, mahal na hari. Dahil kung hindi, hindi nyo ako dadalhin sa lugar na ito. At bibigyan ng pagkakataon. Patawad po, mahal na hari, nagkamali po ang inyong lingkod. Hinayaan kitang mabuhay, dahil lamang may pakinabang ka pa. Magsalita ka, paano mapapawalang bisa ang kamandag ng kaluluwa? Dali, magsalita ka. Hindi pa pwedeng mamatay si Liu Fei. Walang reaksyon. Huling beses ko na itong itatanong sa'yo. Paano mapapawalang bisa ang kamandag ng kaluluwa? Lalapit ka ba rito? Mahal na hari, hindi nyo ako pwedeng patayin, walang lunas ang kamandag ng kaluluwa. Ako lamang ang tanging lunas mo. Walang lunas, hindi ako naniniwala. Sabihin mo, anong dahilan? Dahil sa loob ng katawan ko, may bahagi ng corpse soul bone demon. Kayang pigilan ng dugo ko ang parasitong buto sa loob ng katawan mo. Para mapabagal ang paglaki nito. Ganoon pala. Kaya pala hinaloan mo ng sarili mong dugo ang mga pagkaing ipinadala mo sa akin. Kaya naman pala ang mga pagkaing inihanda mo ay labis kong nagustuhan. Ang dagwang kasuotan din ba ni Consort Go ay gawa mo? Anong dagwang kasuotan? Ano ba talaga ang nangyari? Ang nilalang na iyon kanina. Isa rin itong bahagi ng corpse soul bone demon. Mas malakas at mas mataas ang antas nito kaysa sa nasa loob ko. Hindi ko na kaya. Parang mamamatay na ako. Mahal na emperador. Wala po talaga akong alam tungkol sa dagwang kasuotan na iyon. Humingi po ng gantimpala sa akin si Consort Go. At dahil nakita kong napakatamis ng kanyang pananalita, kaya agad ko na lang itong ibinigay sa kanya. Aalamin ko ang katotohanan. Mahal na emperador, hindi po ako nagsisinungaling. Lahat po ng sinabi ko ay totoo. Bukod sa ano, kung hindi ka pa magsasabi ng totoo, ako, ay hindi ka nahahayaang mabuhay. Bukod po sa dugo ko, kailangan nyo ring inumin.
Ang Resurrection Herb para pansamantalang mapigilan ang kamandag ng buto. Kung hindi, palalakasin lang nito ang parasitong buto, at bibilis ang pagbabagong anyo nito. Kung hindi ako nagkakamali, ang uod ng buto sa loob ng tasa ng tsaa ay bahagi ng isa pang master bone. Kung ganoon, maaari ko bang itanim ang bahaging iyon sa katawan ng isang bilanggo na bibitayin, upang gamitin ang kanyang dugo para pigilan ang uod ng buto sa loob ko? Hindi po ganoon kadali iyon. Kailangang magsanib muna ang bahaging iyon sa katawan ng magiging host nito. Sa lahat ng mga taong sumubok noon, ako lang po ang tanging nakaligtas. Sana nga ay totoo ang lahat ng sinasabi mo. Hindi ko na muling iisipin. Ang pinagsamahan natin noong bata pa tayo para bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Ang sino mang magtaksil sa akin ay dapat mamatay. Siyempre, habang hindi ko pa natatanggal ang uod ng buto sa katawan ko, hindi mo na kita hahayaang mamatay. Pero habang buhay ka nang mananatili rito, hindi ko. Huwag kang aalis. Iwanan niyo muna kami. Nakatuklas si Lao Chen sa mga lumang aklat ng impormasyon tungkol sa gintong damong pabalik buhay. Ang orihinal na pangalan ng gintong damong pabalik buhay ay Wanxiang, isang sagradong halaman ng Miaojiang. Kalaunan ay dinala ito ng mga mamamayan ng Miao sa gitnang lupain. Sinasabing minsan na itong namataan sa paligid ng bundok Ziyo. Subalit, bukod sa napakahirap hanapin ng gintong damong pabalik buhay na ito, kailangan din itong inumin agad pagkapitas na pagkapitas. Dahil kung hindi, mawawalan ito ng bisa. Sige, batid ko na. Lian, ihatid mo na sa labas si manggagamot na sigaw. Manggagamot na sigaw, sumunod ka na sa matandang magsasaka. Mahal na hari, may balita na po ba kayo sa kinaroroonan ng dalawang tanyag na manggagamot? Hinalugog na ng aking mga lihim na bantay ang buong bayan ng Qingxi. Pero wala pa rin silang makitang bakas ng mga manggagamot. Mukhang hindi tumpak ang direksyong ibinigay sa akin ng diwata. Ang dalawang tanyag na manggagamot na dapat sanang darating ay hindi sumipot. At pagkatapos ng piging ng tagumpay, may kumalat na balita na si Consort Leo ay dinukot ng mga mamamatay tao na lumusab sa palasyo. Hindi alam kung nasaan siya ngayon. Nagngit-ngit sa galit ang mahal na hari at ipinag-utos ang isang masusing investigasyon. Maliban sa mga pinagkakatiwalaan ng hari, walang nakakaalam na si Consort Leo ay nakakulong na pala. Sa ngayon, tuluyan ng naligaw ang takbo ng kwento mula sa orihinal. Kailan balak ng mahal na hari na umalis ng palasyo para hanapin ang gintong damong pabalik buhay? Umuubo siya ng dugo. Hintayin pa natin ng kaunti. Papalapit na ang pangangaso sa tagsibol. At hindi ako maaaring umalis. Pagbati sa host na itala ang 10% ng pagtutuwid sa kwento, nakakuha ka ng 100 puntos. Hi, hindi ko alam kung wala si Consort Leo. Matutuloy pa kaya ang bahagi ng kwento tungkol sa pangangaso sa tagsibol? Mahal na hari, makipaglaro naman po kayo ng ehidre sa magandang diwatang ito. Tuturuan kita ng paraan ng paglalaro na kung tawagin ay 5 sunod-sunod na pyesa. Napakasaya nitong laruin. Isang laro lang, sige na po. Sige. Mahal na hari, gusto mo ba ng seresa? Napakatamis nito, talaga bang ayaw mong tikman kahit isa? HMP? Anki? Mahal na guro, bakit ikaw ang nandito? Nasaan si Anchi? Masyadong mahina ang kakayahan ni Anchi sa sining ng pakikipaglaban. Saka lang siya makakabalik kapag lumakas na siya. Kung hindi, tuluyan ko na siyang papalitan. Hi, kahit si Anchi ay naging napakaabalang tao na rin. Anong pangalan mo? Angia. Lakad na, Angia. Ako na magandang diwata ang magpapasyal sa'yo. Ang ganda ng panahon ngayon, Angia, Tara, pasyal tayo roon. Ate Maifei, tingnan mo, may maliit na manika roon. Angia, bilasan mo. Sandali, saan palasyo kang maliit na taga-silbi? Ate, kamukhang kamukha mo ang manikang hawak niya. Oo nga, no. Akin na nga yan, nang masuri ko ng mabuti. Huwag kang matakot. Manika lang naman ito. Kamukhang kamukha ko nga talaga. Parang galing sa iisang hulmahan. Nalaman kaya niya na ako ang manikang Hugo. Saan mo nakuha ang manikang ito? At ilan pang manikang katulad nito ang mayroon ka, magsabi ka ng totoo. Mahal na consort. Ang manikang ito po ay iisa lang talaga. Iyon ay, tama na, bakit ba napakautal mong magsalita? Sa akin na ang napakakyo na manikang ito ngayon. Huwag po, mahal na consort. May nagmamay-ari na po sa manikang ito. Wala akong pakialam kung sino pa ang may-ari niyan. Isang malaking karangalan para sa iyo na magustuhan ni ate ang manikang iyan. Kaya magpasalamat ka na at tanggapin ang gantimpala mo. Ang manikang iyan ay akin. Pagpupugay po, mahal na emperador. Naway mapayapa ang inyong kamahalan. Ang malupit na hari, hindi ba't abala siya? Muntik na kitang may wala.
Kamahalan, patawad po, nagkasala po ako. Hindi ko po alam na sa inyo pala ang manikang tela na ito. Naalala ko na, ito nga yung manikang ugo. Bago dukutin si Consort Leo ng mga masasamang loob. Ito ang huling bagay na iniwan niya sa akin. Tandaan ninyong lahat ito. Sa akin ang manikang ito. Kung mauulit pa ito, hindi ko kayo palalagpasin. Iniisip pa rin talaga ng kamahalan si Consort Leo. Mabuti na lang at nawawala na siya. Bakit naman sinabi ng emperador na iniwan ako ni Consort Leo? At sinabi pa niyang ako ay manika niya, ang makapangyarihang anak ng langit. May daladalang manikang tela buong araw. Ano bang ibig sabihin yun? Pagbubulungan ka ng mga opisyal at mga asawa mo sa palasyo dahil kinakampihan mo ako. Hindi nila yun mapangangahasan. Pagkatapos ng araw na ito, malaya mo na akong masasamahan ng bukas sa lahat, aking diwata. Hindi mo na kailangang magtiis na magtago sa loob ng aking manggas. Hindi ka ba nagagalak, aking diwata? Kahit na alam na ng lahat, kailangan ko pa rin namang magpanggap na hindi gumagalaw sa harap ng maraming tao, di ba? Sa Pangangaso sa Tagsibol bukas, hindi mo na kailangang manatili sa aking manggas, aking diwata. Baka kasi sa biglaang galaw ko ay matalsik ka pa ng hindi sinasadya. Mahal na hari, mayroon po bang natatangi sa manikang basahang ito? Napakatatangi nito. Nagdadala ito sa akin ng swerte. Para sa akin. Napakahalaga nito. Mahal na hari, ang kampyonato sa Pangangaso sa Tagsibol ngayong taon ay determinadong makuha ng inyong lingkod. Hindi tayo nakasisiguro riyan. Kapatid, hindi pa naman ganap na naghihilom ang iyong sugat, di ba? At saka, napakaganda ng aking swerte ngayong taon. Baka nga mas maganda pa ang mahuli kong hayop. Ano kayang hayop ang magandang hulihin para ay gawa ng bagong kasuotan ng aking diwata? Kapatid, naisip mo na ba kung saan dilag mo ibibigay ang iyong huli ngayong taon? Noong mga nakaraang taon, binabantayan mo ang hangganan kaya bihira kang makabalik sa kabisera. Kung mayroon kang napupusuang dilag, sabihin mo lamang sa akin. Ako na mismo ang gagawa ng paraan para sa'yo. Ha ha ha, sige. Walang tao rito sa loob ng tolda. Maaari ka nang lumabas, aking diwata. Sa wakas, makakagalaw-galaw na rin ako. Hehe, heto na ang hari ng kabundukan. Ang lugar na ito ay ang Bundok Loksu. Masaya ba ang aking diwata? Siyempre naman. Mas masaya rito sa labas kaysa sa loob ng palasyo. Iyan ba ang gagamitin mong pana bukas, mahal na hari? Napakalaki niyan, kaya mo ba yang hatakin, mahal na hari? Kaya kung iunat ng buo ang panang may 8 antas ng lakas. 8 antas ng lakas, gusto kong subukan. Bagaman biniyayaan ng sistema ang katawang ito, at medyo mas mahina ito kumpara sa ordinaryong tao. Hindi naman siguro imposibleng hilahin ito, di ba? Napakabigat, kaya ko ba talaga itong may unat ng buo? Siyempre naman, maaari. Masdan mong mabuti, diwata. Wow, napakahusay. Kung ako, kamahalan, ano pong ginagawa ninyo? Kuya, tinakot mo ang aking manika. Kamahalan, kanino po kayo nakikipag-usap kanina? Nakikipag-usap po ba kayo sa manikang tela na ito? Ang aking kapatid. Anong klaseng kakaiba at lihim na hilig ba ito? O baka naman may nangkulam sa kanya? Sino ang ganoon kapangahas? Kuya, ano ang sadya mo sa akin? Bukas na ang Pangangaso sa Tagsibol. Kamahalan, ang manikang ito ba ay kay Consort Leo? Iniwan yan sa akin ni Consort Leo. Napakahalaga nito sa akin. Kamahalan, magpapadala po ako ng mas maraming tao para hanapin si Consort Leo. Kaya pakiusap, kamahalan, huwag na kayong masyadong malungkot. Mayroon akong magandang klase ng alak. Sandali at kukunin ko. Ngayong gabi, mag-iinyuman tayong magkapatid. Upang malunod sa alak ang lahat ng ating pighati. Ano sa tingin mo? Siyempre, siguradong masarap ang alak mo, kuya. Ngunit bukas na ang Pangangaso sa Tagsibol. Kaya hindi ito ang tamang oras para mag-inuman tayong dalawa. Kung ganoon, hihintayin nating matapos ang Pangangaso sa Tagsibol saka natin buksan ang alak para magdiwang. Sa wakas, umalis din siya. Muntik na akong mahuli kanina. Parang may hindi talaga tama. Kamahalan, may isa pa po pala akong HMPH. Seryoso ba na naman? Kuya, sa susunod naman, sabihin mo na agad ng minsanan. HMM. Anong sadya mo? Ang tatanda na nila pero may mga lihim pa silang tinatago. Sino ba talaga ang pinagtataguan nila? Kailangan ko munang lumabas. Dito ka lang muna at huwag kang mag-alala. Babalik din ako agad. Mukhang kailangan ko na talagang maghanap ng titingin sa kamahalan. Basta na lang umalis ang malupit na haring iyon. Gusto ko pa naman sana siyang tanungin. At saka, bakit niya kailangang kunin ang aking supot? Sige, isama natin.
Tuloy po kayo, Diwata. HMM, aalis na ba tayo? Mabuti naman kung ganoon. Tayo na. Diwata, narito na po tayo. Dali, tingnan nyo, may isang baboy ramo roon. Mahal na hari, dali, sugurin nyo na po. Ang galing nyo naman po, mahal na hari. Ngayon na ang pagkakataon. Subukan mo kung epektibo ang lihim na sandatang iniregalo ko sa iyo, Diwata. Ha? Opo. Ang lihim na sandatang ito, kaya nitong magpatulog ng isang may gulang na lalaki sa loob lamang ng 15 minuto. Subukan natin kapag nakahanap na tayo ng tamang huli. Mahal na hari, mukhang hindi maganda ang swerte nyo ngayon, mahal na hari. Ha 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 ha. Nagpupugay po ako sa inyo, mahal na hari. Mukhang mas malas pa nga kayo sa akin ngayon, amang tagapayo. Kalahati na ng oras ang lumipas. Pero isang labuyo pa lang ang nahuhuli nyo. Gusto nyo po bang bigyan ng inyong lingkod ng kaunting huli ang punong rehente? Huwag na. Napakakapal ng mukha ni General Luo, parang linta kung sumunod. Kinuha niya ang lahat ng mga hayop na natitipuhan ko. Pinoprotektahan ko lang naman kayo ng malapitan. Paano nyo naman ako naging linta? General Luo, huwag mo na akong sundan, mahal na hari, aalis na po ang inyong lingkod. Kuya, hindi mo pa rin ba magawang bitawan ang nangyaring iyon? Kapatid ko, hinding-hindi ko iyon makakalimutan kailanman. Kung dinala niyo po ako rito para lang pangaralan, mas mabuti pang huwag na kayong magsalita, mahal na hari. Mauuna na po ako. Wahahahaw. Magandang araw, punong rehente. Nagkita na naman tayo. Masyadong matigas ang ulo ng kabayong iyan. Gusto talaga nitong sumunod. Huwag mo na akong sundan. Mahal na hari, may matindi po ba silang galit sa isa't isa? Hindi ko rin alam. Ayaw talagang magsalita ni kuya tungkol doon. Ang tanging alam ko lang, nang araw na yon, may hawak na espada si kuya at marami siyang pinatay. Pero wala kaming nakuhang sagot kahit ano ang itanong namin sa kanya. Mula ng araw na iyon, palagi na lang hinahamon at ginagalit ni kuya ang aking amang tagapayo. Sa orihinal na nobela, ang relasyon nilang dalawa ay binuod lang sa dalawang salita, mortal na magkaaway. Ano nga kaya ang talagang nangyari sa kanila? Gusto mo ba ito, aking diwata? Napakaganda, mahal na hari, dali, isuot mo sa akin. Naisuot mo na ba? Maganda ba? Maganda. Mahal na hari, kailangan mo nang magpatuloy sa pangangaso. Kung hindi, matatalo ka na naman kay General Luo. Hindi ako matatalo. Maghintay ka na lang at panoorin ang resulta, aking diwata. Mahal na hari, mag-ingat kayo, may mga mamamatay tao. Sino kayo? Haha, ang mga taong magpapadala sa iyo kay kamatayan. Mamatay ka na, tirano, lagot, may tambang. Umatras kayo. Ha? Ang bulaklak ko. Habulin niyo sila, huwag ninyong hayaang makatakas ang tirano. Mag-ingat ka. Mahal na hari, maayos lang ba kayo? Ayos lang talaga ako. Mahal na hari, may maliit na ilog malapit dito. Kung marunong kayong lumangoy, maaari tayong tumakas sa ilog. Saan? Sa direksyon patungong timog. Hindi ko akalaing napakahusay mo pala sa pakikipaglaban. Sayang nga lang at dito ka na mamatay ngayon, sugod. Atakehin ng tirano, kunin ang mahiwagang supot ng diwatang iyan. Saklolo, ano bang nagawa ko para madamay sa gulong ito? Ipinagtatanggol ako ng tirano gamit ang sarili niyang buhay. Habang may pagkakataon pa, tumakas ka na. Habulin niyo sila, huwag ninyong hayaang makatakas ang matandang yunuko. Nawawala na sa sarili ang tirano. Babala, ang mga hudyat ng buhay ng target ay mabilis na bumababa. Mamatay ka na, tirano. Naku, nasa panganib ang tirano. Ha? Napakasakit talaga. Aking diwata. Mas malubha ang sugat ng tirano kaysa sa akin. Siguradong napakasakit yun para sa kanya. Naku, nagpapadala siya ng senadorya sa labas. Ha? May pinapatay. Huwag. Huwag kayong lalapit.
Masakit ba? Tara na, umalis na tayo. Hindi ko na makontrol ang mga lasong kulisap sa loob ko. Mauna ka nang umalis. Kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti-buti na ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Sugatan din po pala kayo, mahal na diwata. Nais ko siyang tadtere ng pira-piraso. Hahaha, umalis muna tayo rito. Maaaring mahabol tayo ng mga kalaban anumang oras. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang kaharian. Huwag kang lilingon. Mahal na hari, ano pong nangyari sa inyo? Mahal na hari, hindi po kayo pwedeng matulog. Pakiusap, huwag kayong pipaikit. Luo Hao, hanggang kailan mo ba ako balak sundan? Hindi nyo kailangang sumigaw, mahal na Regent. Naririnig naman po kayo ng general na ito. Sino ang tinatawag mong matandang alipin? General Luo, mabilis, dalhin mo ang mga kawal ng imperyo para iligtas ang mahal na hari. Ang bigat naman talaga ng malupit na haring ito. Habang may bisa pa ang tableta ng pagbabagong anyo, kailangan nating maghanap ng tuyong kahoy na panggatong. Nasaan ang diwata? Nawawala siya. Maaaring mag-isa siyang umalis para iliga ang mga mamamatay tao. Lintik naman. Ayos ka lang ba? Salamat naman at narito ka pa, aking diwata. Mukhang napakasakit niyan. Hayaan mong ako na ang gumawa niyan. Masyado namang mapang-akit ang mga kilos niya. Ayan, ayos na. Diwata, maaari mo rin ba akong tulungan sa iba ko pang mga sugat? At lagyan din ng mga ito ng gamot? Mahal na hari, kung kakausapin niyo ako, huwag naman po kayong biglang lumalapit ng ganyan. Nasaan ang mga damit mo? Kung ganoon, habarin mo na ang iyong mga damit. Sige po, diwata, maaari ka nang humarap. Paano ito nangyari? Bakit napakalubha ng iyong mga sugat? Huwag kang mag-alala, gagaling din ito. Huwag kang umiyak. Ako ang nasugatan, pero bakit ang aking diwata ang lumuluha? Kung hindi dahil sa akin, hindi po sana ganito kalubha ang sugat ng mahal na hari. Walang kinalaman ng diwata rito. Naging pabaya lang ako kaya nabigyan ko sila ng pagkakataon. Sino ba talaga ang gustong pumatay sa mahal na hari? Kahit sino ay maaaring gumawa nito. Napakaraming tao ang nagnanais na mamatay ako. Host, malapit nang matapos ang bisa ng tableta ng pagbabagong anyo. Tumalikod ka muna. Kung wala lang ang sumpa ng lason, siguro ay naging isang napakabuting emperador siya. Ang luhang ito ay nagmula sa tapat na puso ng diwata. Nasaktan ba kita? Halika, iihipan ko. Nalagyan ko na po ng gamot ang sugat ng mahal na hari. Hindi sapat ang aking kapangyarihan bilang diwata. Kaya kailangan ko na namang maging manika. Nakasama na kita ng matagal sa aking piling, diwata. Hindi pa ba bumabalik ang kapangyarihan mo? Hindi pa. Ang oras ng pananatili mo sa anyong tao, tila 2 oras lamang ang tinatagal. Naaalala kong nasugatan ka rin, diwata. Ayos lang ako. Ang maliit na sugat na iyon ay magaling na. Magaling na, paanong nangyari yon? Talagang ayos lang ako. Nawawala naman ang mga sugat na yan kapag bumalik na ako sa pagiging manikang tela. Bakit ganyan makatitig sa akin si Wuyu? Mahal na hari, hindi ka ba naniniwala sa akin o gusto mo pa talagang makita? Diwata, hindi mo kailangang maging masyadong mapaghinala sa akin. Hindi ko gagawin ang mga ganoong kababang bagay. HMPH, malay ko ba? Mukhang ang maganda sa pagiging manika, hindi ka natatakot magutom. Hindi ito ang tamang oras para maghanap ng pagkain. Sana mahanap tayo rito ni General Luo bago pa maging huli ang lahat. Kukulog kaya. Huwag kang matakot, nandito ako. Nakatulog ako ng mahimbing. At kusa na lang nagising, hehe. Mahal na hari, ano pong nangyayari sa inyo? Ang init-init ninyo, mahal na hari. Ang init talaga. Bakit hindi pa rin tayo nahahanap ni General Luo? Hindi maaari ito. Kailangan kong lumabas para maghanap ng mga halamang gamot. Xiao Hei, may sakit ang mahal na hari. Bilisan mo, dalhin mo ako kung saan may mga halamang gamot. Mahal na hari, gising na po kayo, pakiusap. Mahal na hari, hindi kayo pwedeng mamatay dito. Mahal na hari, salamat naman at gising na kayo. Kaya nyo na po bang tumayo? Kailangan na nating umalis dito. Kailangan nating makahanap ng manggagamot.
Paano tayo aalis? Sa lagay kong ito, paano ako makakasakay sa kabayo? Kaya kung pasunurin ang kabayo para ihatid tayo palayo rito. Kaso, mayroon lang isang munting problema. Ano? Pero, mahal na hari, kaya nyo pa po bang maglakad? Kailangan nyo pong maglakad mag-isa para makasampas sa kabayo. Sa lagay kong to ngayon, hindi ko siya kayang buhatin. May sakit lang ako, hindi ako lumpo. Paano namang hindi ako makakalakad? Sobra mo naman akong minamaliit. Tila ako nga talaga ang naging problema. Isa pa. Kailangan nating bumaba ng bundok para makalabas sa gubat. Huwag na huwag po kayong mahuhulog. Hindi ko kaya. Ang bigat niya. Mahal na hari, gumising po kayo, mahal na hari.